The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol na naman sa mga precious stones na nahukay ng ating katiyats. Ito nga ba yung mga legit or mga prehistoric gemstones na kanilang nahukay? Atin mamaya yan tatalakayin pagkatapos natin mag-shoutout. Alright, shoutout kay Intensity, kay Glenn Mario, kay Danny Flores, Dindo Abing, Hyacinth Ocfimia, shoutout din kay Archie Batag, Rini Daizon, Tito Asas, Vince Macabio, Gis Vin Gulosino, Angelito Capistrano, Elmer Luzano, shoutout kay Elvin Famaran, kay Plantabs, kay Nicanor Angel, Pedrito Anlangoy, Tim Torifil, Romualdo Acevedo, Cirilo Jaom, Arcadio Angcon, and lastly shoutout kay GC Forte, Rodel Carduna, Obligado, Cyrus, kay RJ Nalon, user VY8, kay Desiderio Lamsin, at kay user SD3, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, ito yung video na padala sa atin. Merong itong jar na ito ay hindi naman ito Japanese jars, kasi ang mga jars ng Japanese ay made from porcelain kagaya ng sa China, pero ito ay made of clay, kulay brown, at ang motif nito ay parang tribal. At kung ganyan ang mga decors na design ang inyong nahukay na jars, ay yan ay mga historical design, pwedeng Malayan or Malayan from Indonesia, Malaysia, Java, from Mindanao, ang ganyang mga ethnic tribal design. At yung mga gemstones na yan ay pwedeng galing sa Cambodia, kasi walang mga gemstones na ganyan dito sa Pilipinas. Kaya pwedeng parte ito ng itong individual soldiers ng World War II na galing sa mga sundalong Hapon. Pero hindi ito, sa palagay ko, parte ng malaking imperial treasure burial. Ito yung tinatawag ng mga quick deposit, sucker deposit ng mga Japanese soldiers lamang na hindi alam ng mga general na sila'y nagbabaon ng mga ganyan. Okay, ang tanong ni Katiyats kung ano ba ito, anong ibig sabihin ng paghukay nito, legit ba ito, anong presyo nito, atin to bibigyan ng kasagutan. Okay mga Katiyats, itong inyong nahukay na jar na mayroong laman na mga colored transparent stones. Transparent, ibig sabihin yung parang glassy ang kanyang karakter, ay mga gemstones yan. At ang mga gemstones ay hindi lahat yan ay katulad ng diamond or ng emerald, na ang emerald ay napakamahal na klase. Okay, ang emerald naman, yun ay medyo dark green, at wala yan sa inyong nakuha. So ito yung mga nakuha nyo, sinesearch ko sa internet. Okay, atin malalaman ngayon ang mga presyo niyan. Ang mga ganyan na transparent colored na mga glassy or glass-like na mga gemstones ay malaki ang halaga kapag malaki siya. At kung maliit, ay maliit din. Kagaya nito, kung ganito kalaki ay medyo mahal-mahal na yan. Pero hindi pa rin yan naabot sa million, kasi itong mga gemstones na ito ay common lang ito na gemstones sa parte ng Cambodia, ng India, ay maraming mga ganitong klase sa kanilang lupa. Okay, so ngayon isa-isahin na natin ang mga gemstones na ito. Una, ito. Kung meron kayo nito, wala yata to sa inyong nakuha. So ang mga presyo ng gemstones na ordinaryo ay mag-range yan from 500 to 2,000 pesos sa yung maliit na parang marble or hulen. Kaya pwede na rin itago nyo yan. Itong ganito, kulay blue, kapag legit yan, ay nagkahalaga yan ng 10,000 pesos. Aquamarine blue, kung merong ganyan kayo dyan,
ay medyo mahal yan. Kapag magandang kulay, mahal yan na gemstones. Okay, pero hindi yan umabot ng milyon. So punta tayo sa iba. Ito naman yung pinakaputi. Meron kayong puti yata na nakuha. So hindi yan gaanong mas mahal ang mga kulay puti, mga upal, ganyan. Ay dahil sa hindi siya gaanong matingkad ang kulay, so mababa lang ang presyo niya. 600 to 1,000, pinakamahal ng 1,000. Sa ganun kalaki na parang hulin. Okay, maraming nakakuha nito sa isang bunker ng Hapon ay mayroong doong sako-sako na ganito. Ngayon nahirapan sila sa pag-dispose, iwan ko lang na-dispose na. Meron daw silang nakuhang mga 25 kasako na ganyan. Okay, ito meron yata kayo nito pero yung inyo ay medyo light color lang yun. So ito yung Mexican opal na tinatawag nila, medyo orange. Meron siyang halagang almost 1,600 ang bawat isa niyan. Maliliit lang yan, parang hulin. Okay, so dito tayo mga katiyats sa opal pa rin ito. Ito'y yellow or light yellow colors. Ay mahigit 1,200 lang siya. Sa internet ito ng mga prices. At maliit lang yan, parang hulin ang laki. Kasing laki ng inyong mga nakuha. Kaya kung merong kayong ganyan na 1 kilo ay medyo malaking halaga na rin. Ito, meron yata kayo nito. Ito yung green prehnite oval cabochon. Okay, medyo mahal siya kasi maganda ang kulay, 1.7 or 1.8 pesos ang halaga niya. Kaya tago nyo lang yan. Ngayon, merong kahulugan yan sa Yamashita treasure hunting. Atin yan pag-usapan ngayon. Okay, ngayon ay pag-usapan natin ang itong inyong nakuhang jar. Ano bang mga motif ng design ng jar na ito? Hindi ito Japanese. Okay, kasi ang Japanese mahilig sila sa mga kahoy na design, and hindi lang yan, mahilig din sila sa flowers at sa mga koi na isda sa kanilang jars. At porcelana at kulay blue ang mga design na nakaprinta o nakapaint. Ito ay klarong-klaro na ethnic design ito. Itong mga ganito ay parang yung mga triangle na ganyan. Yan ay parang sa Mindanao galing na design yan sa mga kapatid natin na Muslim, lalo na narito ito. Yung mga ganyan. Yan ay Muslim design pa rin yan na motif. So ang nagbaon nito ay ang may-ari ng jar ay hindi siya Hapon, kundi native Mindanaoan or galing sa Malaysia, Indonesia. Okay, so ngayon meron ding kahulugan yan. Sa halimbawa, Hapon talaga ang may-ari niyan at kumuha lang siya ng jar doon sa mga kapatid natin at nang nagbaon siya, pwedeng yung jar na yan ay kung sa pagkain pa ay ano pa yan, appetizer. Okay, yan yung pampagana, kumbaga. So nilagay lang yan sa 2 meters or 1 meter deep. Ito yung inyong jar. So nang makuha nyo ay tumigil na kayo kasi akala nyo mga diamonds or milyon ng halaga, kaya tigil kayo. Ngayon ang hindi natin alam kung parte yan ng Yamashita treasures ay meron pa yan sa baba. Kaya balikan nyo yung site kung saan nyo nakuha yan at magdagdag pa kayo ng 2 to 3 meters deep na hukay pababa. Who knows, baka naghintay doon ng malaking sorpresa para sa Pasko sa inyo mga katiyats. Okay, so yan lang ang aking maibahagi, aking assessment. Sana tagpuan nyo na mga gemstones. Pero okay na yan. At least mayroon kayong nakuha sa inyong pag-treasure hunt.
at may halaga din yan at collectible siya. Okay, kaya sa ating mga aspiring na mga newbies, mga baguhan sa treasure hunting, huwag kayong mawala ng gana. Hukay ng hukay lang hanggang sa maka-hits kayo, at yan ay one time, big time lang kapag maka-hits kayo. Okay, so ako'y magpaalam na. God bless you all. Ingat kayong lahat.